Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso at kasama sa bawat kwentuhan. Handa na ba kayong pakinggan ang isang salaysay na magpapatunay na ang pinakamahalagang pamana ay hindi nakasulat sa papel, kundi nakaukit sa puso? Paano kung ang mga taong inaasahan mong sasalo sa'yo sa iyong pagbagsak ay sila pa palang magiging dahilan ng iyong pagkalugmok? At sa gitna ng kadiliman, saan ka huhugot ng lakas para muling bumangon? Halina't sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Hiraya. Ang huling lagapak ng lupa sa ibabaw ng 2 kabaong ang siyang nagsilbing hudyat ng pagtatapos ng lahat. Para kay Hiraya Manansala, ang tunog na yon ay mas malakas pa sa kulog, mas masakit pa sa anumang salita. Dito na nagtatapos ang mundo niya. Ang mundong binuo ng pagmamahal ni na Papa at Mama niya. Nakatayo siya sa ilalim ng kulimlim na langit, ramdam ang panginginig ng kamay ng 2 pa niyang nakababatang kapatid na sina Liam at Sinag. Ang mga huling panalangin ay inusal, ang mga huling bulaklak ay inialay. Habang isa-isang lumalapit ang mga nakikiramay upang tapikin ang kanyang balikat, isa lang ang tumatakbo sa isip ni Hiraya. Papa, Mama, pangako po, aalagaan ko sila. Hindi ko po sila pababayaan. Iyon ang tahimik na panatang binitawan niya sa hangin, isang pangakong mas matibay pa sa anumang marmol na lapida. Ang biyahe pabalik sa Hacienda Manansala ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Walang gustong magsalita, maging si Sinag, ang bunso at pinakamasayahin sa kanilang tatlo, ay nakasubsob lamang sa kanyang kandungan. Ang mga mumunting hikbi nito ay tila karayom na tumutusok sa puso ni Hiraya. Pagpasok nila sa malaking pinto ng kanilang tahanan, ang tahanang puno ng masasayang alaala, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. Nakaupo sa salas ang 2 nilang tiyuhin, sina Tio Basilio at Tio Dante. Magkapatid ang mga ito ng kanilang ama. Si Tio Basilio, ang mas matanda, ay nakaupo ng diretso sa paboritong silya ng kanyang papa. May manipis na ngiti sa labi na hindi naman umaabot sa kanyang mga mata. Si Tio Dante naman ay nakatayo sa tabi ng bintana, malikot ang mga mata at tila naiinip. Pinapatunog ang mga buko ng kanyang daliri. Mabutit nakabalik na kayo, sabi ni Tio Basilio. Ang boses ay kalmado, ngunit walang bahid ng anumang pakikiramay. May mahalaga tayong kailangang pag-usapan. Lumapit si Hiraya, pilit na pinatatatag ang sarili. Tiyo, pagod po kami. Lalo na po ang mga bata. Pwede po bang bukas na lang? Hindi maaari. Mariing sagot ni Tio Dante. Lumakad ito palapit sa kanila. Kailangang ayusin ito ngayon. Inilapag ni Tio Basilio ang isang dokumento sa ibabaw ng mesang gawa sa nara, isang huling habilin at testamento. Ngunit hindi ito ang testamentong alam ni Hiraya. Ayon sa huling habilin ng kuya, pagsisimula ni Tio Basilio, kami ni Dante ang itinalagang tagapamahala ng lahat ng kanyang ari-arian, kasama na ang hasyendang ito. Napatitig si Hiraya sa papel, nanlalaki ang mga mata. Hindi niya maintindihan. Ano po? Pero, ang sabi po ni Papa, ang lahat ay para sa aming tatlo. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Tio Dante. Hiraya, Hiraya, maraming utang ang Papa ninyo na hindi ninyo alam. Utang na loob niya sa amin. Ito ang kabayaran. Hindi totoo yan, sigaw ni Hiraya, nanginginig ang boses. Hindi sugaro lang Papa, hindi siya magkakautang sa inyo. Nakasulat na ang lahat dyan. Malamig na sabi ni Tio Basilio, itinuturo ang dokumento. At bilang mga bagong may-ari, mayroon kaming unang patakaran. Kailangan ninyong umalis sa pamamahay na ito. Ngayon din, parang bombang sumabog sa pandinig ni Hiraya ang mga salitang yon. Umalis? Saan sila pupunta? Ito lang ang tahanang kinalakihan nila. Tiyo, nagmamakaawa po ako. Di umiiyak na pakiusap ni Hiraya. Kahit ilang araw lang po.
para makahanap kami ng malilipatan. Wala nang ilang araw pa, sigaw ni Tiyodante. Bigla nitong hinablot ang mga maletang naglalaman ng mga gamit nila na hindi pa naiaakyat sa taas. Sa isang malakas na kilos, kinaladkad nito ang mga yon patungo sa pinto at walang awang inihagis sa labas. Tiyo, huwag! Sumabog sa lupa ang laman ng isang maleta. Ang mga damit nila, ang mga laruan ni Sinag, ang isang picture frame na may larawan ng kanilang masayang pamilya ay nabasag. Ang salamin ay nagkapira-piraso. Kasabay ng pagbasag niyon ay ang pagsisimula ng pagpatak ng ulan. Malalaking butil na tila nakikisabay sa kanilang pagdadalamhati. Itinulak ni Tiyodante si Hiraya at ang mga kapatid niya palabas ng pinto. Layas! Huwag na kayong babalik dito! Sigaw nito bago isinara ng malakas ang pinto. Ang tunog ng pag-lock niyon ay ang huling pako sa kanilang ataul. Nakatayo si Hiraya sa gitna ng rumaragasang ulan. Yakap-yakap si Sinag na humahagulgol sa takot at pagkalito. Si Liam naman ay tahimik na umiiyak sa kanyang tabi. Basang-basa na sila, nanginginig sa ginaw at sa bigat ng kanilang sinapit. Tumingala si Hiraya sa malaking bahay. Ang mga ilaw sa loob ay tila nangungutya sa kanila. Mga bintanang dati puno ng init at pagmamahal, ngayoy mga matang malamig na nakatanaw sa kanilang paghihirap. Wala na. Sa isang iglap, nawala na ang lahat. Ang kanilang mga magulang, ang kanilang tahanan, ang kanilang kinabukasan. Habang nakatayo roon, basang-basa at nawawalan na ng pag-asa, isang payong ang biglang sumilong sa kanilang tatlo. Pinipigilan ang pagbuhos ng malamig na ulan. Isang pamilyar at maalalahaning boses ang kanilang narinig. Hiraya, apo. Paglingon niya, nakita niya ang nag-aalalang mukha ni Manang Luz, ang kanilang matapat na kasambahay na nagsilbi sa kanilang pamilya mula pa noong bata ang kanilang ama. Ang mga bisig ni Manang Luz ay naging kanlungan nila sa gitna ng unos. Inakay sila nito palayo sa hasyendang nagtakwil sa kanila, palayo sa madilim na kalsadang binabayo ng ulan. Dinala sila nito sa maliit, ngunit maaliwalas nitong bahay sa kabilang baryo, isang tahanang simple, ngunit puno ng init na matagal na nilang hindi naramdaman. Agad na inasikaso ni Manang Luz ang mga bata. Kumuha ito ng tuyong damit, nagtimpla ng mainit na tsokolate para kay Sinag na hindi pa rin tumitigil sa panginginig. Habang pinupunasan ni Hiraya ang buhok ng kapatid, narinig niya ang mahinang pagkanta ni Manang Luz ng isang lumang oyayi, isang himig na kinakanta rin ng kanilang ina noon. Ang pamilyar na tunog ay nagdulot ng panibagong kirot sa kanyang puso, ngunit kasabay nito, isang kakaibang kapanatagan. Kumain muna kayo, mga anak, sabi ni Manang Luz. Inilalapag ang isang mangkok ng bagong saing na lugaw sa kanilang harapan. Kailangan ninyong palakasin ang inyong katawan. Walang nagsalita habang sila'y kumakain. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng ulan sa kanilang bubong na yero at ang mahinang pagsinghot ni Liam. Nang mailagay na ni Manang Luz si Sinag sa maliit na silid upang makapagpahinga, hinarap nito si Hiraya na may seryosong tingin sa mga mata. Hindi dito nagtatapos ang lahat, Hiraya, mahinang sabi nito. Tumingin si Hiraya, ang mga matay pagod at puno ng pagkalito. Pero Manang, wala na po ang lahat. Kinuha na nila. Umiling si Manang Luz. Lumakad ito patungo sa isang sulok ng salas at itinuro ang isang lumang baul na gawa sa maitim na kahoy. Mukha na itong antigo na may mga ukit na disenyo sa takip. Matagal nang alam ng papa mo, Hiraya. Matagal na niyang nararamdaman ang anino ng kasakiman sa likod ng kanyang mga kapatid. Dahan-dahang binuksan ni Manang Luz ang baul. Ang alingasaw ng lumang papel at kahoy ay humalo sa hangin. Sa loob, maingat na nakabalot sa isang malinis na tela, may dalawang bagay. Isang makapal na kwadernong nababalutan ng katad na balat at isang maliit na susi
na may kakaibang disenyo. Bago mawala ang papa mo, pagpapatuloy ni Manang Luz, inihabilin niya ito sa akin. Sinabi niyang, ibigay ko lang sa'yo kapag dumating ang panahong kailangan mo na ng husto. Sa tingin ko, ito na ang panahong iyon. Inilapag nito ang dalawang bagay sa mesa. Kinuha ni Hiraya ang kwaderno. Ang balat nito ay lumana, ngunit ramdam niya ang bigat at halaga nito sa kanyang mga kamay. Binuklat niya ang unang pahina at nakita ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Hindi na napigilan ni Hiraya ang muling pagtulo ng kanyang mga luha. Ang mga salita ng kanyang ama ay tila isang bulong mula sa nakaraan, puno ng pagmamahal at mga pangarap para sa kanila. Ngunit habang patuloy siya sa pagbabasa, napansin niyang ang ibang mga pahina ay puno ng mga numero, simbolo, at mga salitang tila walang kaugnayan sa isa't isa. Isang uri ng code. Magdamag na gising si Hiraya. Habang mahimbing na natutulog ang kanyang mga kapatid, sinubukan niyang unawain ang isinulat ng ama. Paulit-ulit niyang binasa ang mga pahina, hinahanap ang anumang bakas, anumang pahiwatig na makakatulong sa kanya. Ngunit ang karamihan sa nilalaman nito ay nanatiling isang misteryo. Ang tanging malinaw lang ay ang bigat ng isang lihim na itinatago ng mga pahinang iyon. Kinaumagahan, naabutan siya ni Manang Luz na nakasubsob sa mesa. Gising pa rin at namumugto ang mga mata. Hindi na ito nagtanong pa. Tahimik itong naglapag ng isang tasa ng kape sa kanyang tabi. At kasama nito, isang maliit na piraso ng papel. Isang business card. Hiraya, sabi ni Manang Luz, ang boses ay puno ng pag-asa. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Tiningnan ni Hiraya ang card. Nakasulat dito ang isang pangalan. Amihan Robles, Attorney at Law Robles and Diwa Law Firm. Sino po siya? Tanong ni Hiraya. Anak siya ng matalik na kaibigan ng papa mo noong kolehiyo. Paliwanag ni Manang Luz. Ang papa niya ang isa sa iilang taong pinagkakatiwalaan ng ama mo. Bago mawala ang papa mo, sinabi niya sa akin, Luz, kung mga ilangan ng tulong si Hiraya sa batas, si Amihan lang ang lapitan ninyo. Siya lang ang mapagkakatiwalaan natin. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Hiraya. Hindi ito gaanong kalaki, ngunit sapat na para bigyan siya ng lakas. Naligo siya, nagsuot ng pinakamatinong damit na naisalba niya at humarap sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng pagod, sugatan at takot. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, nakita rin niya ang determinasyon sa kanyang mga mata. Humigpit ang hawak niya sa lumang kwaderno. Nagpaalam siya kay Manang Luz at sa kanyang mga kapatid, nangangakong babalik din kaagad. Sumakay siya ng jeep patungo sa sentro ng syudad, patungo sa address na nakasulat sa business card. Huminto siya sa harap ng isang mataas at modernong gusali. Ang pangalang Robles and Diwa Law Firm ay nakaukit sa salamin at bakal. Naramdaman niya ang kanyang pagiging maliit. Ang kanyang mga luma at basang sapatos ay tila hindi bagay sa makintab na sahig ng labi. Nanginginig ang mga kamay, pumasok siya sa loob. Ang lamig ng aircon at ang nakakabinging katahimikan ng lugar ay halos magpaurong sa kanya. Ngunit inisip niya si Sinag, si Liam, at ang pangako niya sa kanyang mga magulang. Lumapit siya sa receptionist. Magandang umaga. Nandyan po ba si Attorney Amihan Robles? Sinuri siya ng babae mula ulo hanggang paa bago ngumiti ng professional. May appointment po ba kayo? Wala po. Pero, importante po ito. Pakisabi na lang po. Pinapunta ako ni Luz Viminda Reyes para sa pamilya Manansala. Tila may naintindihan ng babae sa pangalang iyon. Tumango ito at may tinawagan sa telepono. Makalipas ang ilang sandali, sinabihan si Hiraya na pumasok. Dinala siya sa isang malaking opisina sa dulo ng pasilyo. Ang pinto ay gawa sa solidong kahoy na may nakaukit na pangalan ng abogado. Pumasok si Hiraya sa loob. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Ang opisina ay maluwag.
at napapalibutan ng mga estante ng libro. Mula sa malaking bintanang salamin sa likod, tanaw ang buong syudad. At doon, nakaupo sa likod ng isang malaking mesa, nakatalikod sa kanya at nakatingin sa labas, ay isang lalaki. Dahan-dahan itong umikot sa kanyang swivel chair upang harapin siya. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit. Ang buhok ay maayos na nakagupit at ang tindig ay nagpapakita ng kumpiyansa. Ngunit ang mga mata nito, ang mga matang yon ang nagpatigil sa paghinga ni Hiraya. Malamig, walang emosyon, tila sinusuri nito ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pinagmasdan ni Amihan Robles ang babaeng nakaupo sa harapan niya, Hiraya Manansala. Ang pangalan ay pamilyar, bahagi ng isang nakaraang hindi na niya gaanong binabalikan. Ngunit ang itsura nito ang nagsasabi ng buong kwento. Ang pamumugto ng mga mata, ang bahagyang panginginig ng mga kamay na mahigpit na nakahawak sa isang lumang kwaderno, ang suot na damit na bahagyang lukot, lahat ay sumisigaw ng isang trahedyang sariwa pa. Sa isip ni Amihan, isa lang ang ibig sabihin nito, gulo. Isang kasong puno ng emosyon at iyon ang uri ng kasong isinumpa na niyang hindi na niya hahawakan pa. Salamat sa pagpunta mo, Miss Manansala. Panimula niya. Ang boses ay sinanay na maging formal at walang bahid ng anumang damdamin. Naiparating na sa akin ng aking sekretarya ang pakay mo. Nakikiramay ako sa pagkawala ng iyong mga magulang. Isang tango lang ang isinagot ni Hiraya. Inilatag nito sa mesa ang kwaderno at ang di umanong pekeng testamento. Attorney, kinuha po nila ang lahat. Ang bahay namin, ang lupain, ang lahat ng pinaghirapan ni na Papa. Kinuha ni Amihan ang testamento at sinuri ito. Sa unang tingin, mukha itong legal. Kumpleto sa pirma at selyo. May kopya ba kayo ng naunang testamento? Umiling si Hiraya. Wala po. Ang alam ko lang po, ang habilin ni Papa ay sa aming magkakapatid. Mapupunta ang lahat. Ang alam mo ay hindi sapat na ebidensya sa korte, Miss Manansala. Malamig na sabi ni Amihan. Ang batas ay hindi kumikilala sa sabi-sabi. Kumikilala ito sa dokumento. At sa ngayon, ito ang dokumentong hawak nila. Pero hindi po yan totoo. Giit ni Hiraya, nagsisimula ng mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Kilala ko ang mga tiyuhin ko. Puno sila ng kasakiman. At itong kwaderno, itinuro niya ang tala-arawan. Ito po ang iniwan ni Papa. Sigurado po akong narito ang katotohanan. Binuklat ni Amihan ng ilang pahina, mga tula, mga alaala, at mga pahinang puno ng numero at simbolo na walang kahulugan. Tiniklop niya ito at marahang isinlide pabalik kay Hiraya. Isang personal na tala-arawan, bagamat mahalaga ito sa'yo, mahina itong ebidensya. Maari itong ituring na hearsay. Emotional, oo. Pero sa mata ng batas, kulang sa bigat. Paliwanag niya, bawat salita ay tila isang patak ng malamig na tubig. Patawad, Miss Manansala, pero sa tingin ko ay hindi ko matatanggap ang kasong ito. Mahihirapan tayong manalo. Ang huling pag-asa sa mga mata ni Hiraya ay unti-unting namatay. Napayuko ito. At ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Hindi lang ito tungkol sa pera, attorney. Humihikbing sabi ni Hiraya. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, may apoy na ng determinasyon sa kanyang mga mata. Tungkol ito sa dignidad ng mga magulang ko. Tungkol ito sa pangako kong aalagaan ng mga kapatid ko. Hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan dahil lang mahirap patunayan ang katotohanan. Ang mga salitang iyon, ang determinasyong iyon, biglang may kumirot sa isang sulok ng alaala ni Amihan. Isang mabilis na imahe, isang korte, isang pamilyang umiiyak sa isang tabi, isang matandang lalaki na nagsasabi sa kanya, Attorney, hindi lang ito tungkol sa lupa, tungkol ito sa dignidad namin.
at ang mapanuyang ng ngiti ng abogado ng kabilang kampo nang ihayag ng hukom ang hatol. Case dismissed. Ang kabiguan. Ang pakiramdam na pinaglaruan ka ng emosyon. Ang pangakong binitiwan niya sa sarili na hinding-hindi na niya hahayaang maulit pa iyon. Napapikit si amihan ng mariin. Hindi siya babalik doon. I understand your sentiment but basahin niyo po ito. Pagputol ni Hiraya, nanginginig ang boses habang binubuklat ang isang partikular na pahina sa kwaderno. Kahit ito lang po. Hindi ito nakakode. Sulat kamay ito ng kanyang ama. Malinaw at direkta. Binasa ito ni Hiraya ng malakas. Para sa aking Hiraya, ang aking pag-asa. Anak, darating ang araw na hindi mo na ako makakasama. Ngunit tandaan mo, ang tunay na pamana ko sa iyo ay wala sa titulo ng lupa o sa numero sa bangko. Ito ay nasa lakas ng iyong puso at sa liwanag ng iyong diwa. Huwag kang matakot. Maging matapang ka dahil ang dugo ng manansala na nananalaytay sa iyo ay dugo ng isang mandirigma. Habang nagsasalita si Hiraya, ang bawat salita ay puno ng pagmamahal at sakit. At doon, sa gitna ng emosyonal na talatang yon, may isang bagay na pumukaw sa atensyon ni amihan. Isang salita na binilugan ng ama ni Hiraya ng ilang beses. Isang salita na hindi dapat naroroon. Restitutio in integrum. Isang komplikadong legal na prinsipyo sa Latin. Ang pagpapanumbalik ng isang bagay sa orihinal nitong kalagayan. Hindi ito salitang isusulat ng isang ordinaryong hasyendero sa isang emosyonal na liham para sa kanyang anak. Maliban na lang kung mayroon itong mas malalim na kahulugan, maliban na lang kung ito ay isang senyas. Tumingin si amihan mula sa kwaderno patungo kay Hiraya na ngayon ay tahimik ng umiiyak. Ang kaso ay mahina pa rin. Puno pa rin ito ng emosyon, ngunit hindi na ito simple. Mayroong talino sa likod ng lahat ng ito. Isang palaisipan. Biglang nagbago ang lahat. Hindi na ito isang kaso ng pag-ibig at pagkawala. Naging isang hamon ito. Sumandal si amihan sa kanyang upuan. Pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Matagal siyang tumitig kay Hiraya, ang mga matay seryoso at mas malamig pa kaysa kanina. Nawala na ang pag-aalinlangan, napalitan ng isang matigas na determinasyon. Sige, tatanggapin ko ang kaso. Isang munting kislap ng pag-asa ang sumilay sa mukha ni Hiraya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, itinaas ni amihan ang kanyang kamay. Pero sa isang kondisyon, walang emosyon. Trabaho lang. Ang kondisyon ni amihan Robles, walang emosyon, trabaho lang, ay naging parang pader na ipinagitan niya sa kanilang dalawa. Ngunit para kay Hiraya, kahit ang pader na yon ay isang biyaya, dahil sa likod ng pader na yon, may isang taong handang lumaban para sa kanila. Iyon lang ang mahalaga. Kinabukasan, ipinatawag siya ni amihan sa opisina. Maaga siyang dumating, dala ang pag-asang mayroon na silang unang hakbang at hindi nga siya nabigo. Ito ang demand letter, sabi ni amihan. Iniaabot sa kanya ang isang sobrang may opisyal na logo ng law firm. Ipinadala na natin ito sa pamamagitan ng registered mail sa mga tiyuhin mo kaninang umaga. Nakasaad dito ang ating kahilingan na isuko nila ang pamamahala sa hasyenda manansala at ilabas ang tunay na testamento ng iyong ama. Kung hindi ay haharap sila sa isang kasong sibil. Hinawakan ni Hiraya ang kopya ng sulat. Bawat salitang nakasulat sa legal na pananalita ay tila isang maliit na sundalong handang makipaglaban para sa kanya. Salamat po, attorney. Huwag ka munang magpasalamat, seryosong sabi ni amihan. This is just the first shot. Asahan mo nang gaganti sila at hindi sila magiging malinis maglaro. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng malamig na kaba sa dibdib ni Hiraya, ngunit pinilit niyang maging matatag. Ito na ang simula. Wala nang atrasan. Sa hasyenda manansala, ang pagdating ng sulat ay parang isang bombang sumabog sa katahimikan. Si Dante ang unang nakabasa nito at ang mukha niya ay agad na
na namula sa galit. Hayop ang pamangkin mong yan, kuya. Sigaw niya. Ibinabato ang sulat sa mesa sa harapan ni Basilio. Naghahanap talaga ng gulo. Dapat ay tinapos na natin ito nung una pa lang. Kalmado lang na dinampot ni Basilio ang sulat. Binasa niya ito simula hanggang dulo. Isang mapanuyang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Pagkatapos, maingat niyang tiniklop ang papel at itinabi. "Huminahon ka, Dante," sabi niya. Ang boses ay tila sutlang humihiwa. "Inaasahan ko na ito. Ang isang asong wala nang makain ay natututong mangagat. Bigyan natin siya ng aral." Hindi naintindihan ni Hiraya kung gaano kabilis at gaano kasakit ang aral na yon. Nasa trabaho siya sa isang maliit na coffee shop kung saan siya part-time na nagtatrabaho bilang kahera. Ito ang tanging pinagkukunan niya ng kaunting kita para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Sa gitna ng abalang oras ng tanghalian, tinawag siya ng kanyang manager sa opisina nito. "Hiraya, umupo ka," sabi ni Mr. Terlim, isang mabait na lalaking may edad na, ngunit ngayon ay bakas sa mukha nito ang pagkabalisa. May problema." "Ano po iyon, sir?" Nagbuntong hininga ito at umiwas ng tingin. Tumawag ang may-ari ng building na ito kanina. Kaibigan pala niya si Mr. Basilio Manansala. Nagreklamo daw si Mr. Manansala na mayroon akong empleyadong may questionableng karakter. Isang manloloko, di umano. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. "Sir, hindi po totoo yan." "Alam ko, Hiraya. Alam kong mabuti kang tao," sabi ni Mr. Lim. Puno ng awa ang boses. Ngunit, pinagbantaan niya ako na kung hindi kita tatanggalin sa trabaho, ititigil niya ang lease contract ko dito. "Hiraya, pasensya na. May pamilya rin akong binubuhay. Hindi ko kayang isara ang negosyong ito." Walang salitang lumabas sa bibig ni Hiraya. Ang tanging nagawa niya lang ay tumango. Pilit na nilulunok ang bukol ng kahihiyan at galit sa kanyang lalamunan. Tahimik siyang nagligpit ng kanyang mga gamit at lumabas ng coffee shop. Ramdam ang mga mapanuring tingin ng kanyang mga katrabaho. Nang gabing iyon, habang naglalakad siya pauwi sa bahay ni Manang Luz, nanginginig pa rin sa galit at kawalan ng pag-asa, tumunog ang kanyang telepono, isang unknown number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. "Hello? Hiraya Manansala," sabi ng isang boses sa kabilang linya. Boses ng lalaki, ngunit pilit na binago, magaspang at mababa. "Matalino ka sana, pero matapang ka sa maling paraan." "Sino to?" nanginginig na tanong ni Hiraya. "Isang nagmamalasakit lang sa'yo. Itigil mo na ang kaso, bago pa may masaktan." "Hindi niyo ako matatakot." Isang malupit na tawa ang narinig niya. "Ikaw? Hindi ikaw ang inaalala ko." Naging seryoso ang boses nito, malamig at puno ng pagbabanta. "Mag-ingat ka sa kapatid mo, lalo na yung bunso. Si Sinag, di ba? Ang ganda-gandang bata, mahilig maglaro sa labas. Alam mo na, maraming aksidenteng nangyayari sa mga batang hindi nag-iingat." Parang isang blok ng yelo ang bumagsak sa sikmura ni Hiraya. Si Sinag, ang kanyang maliit at inosenteng kapatid. Huwag niyong isali ang kapatid ko dito." Sigaw niya, ang boses ay basag na sa takot. Nasa iyo ang desisyon, at ibinaba na nito ang telepono. Nabitawan ni Hiraya ang kanyang cellphone. Napasandal siya sa isang pader. Hinahabol ang kanyang hininga. Ang galit ay napalitan ng purong takot. Isang takot na gumagapang sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Agad niyang tinawagan si amihan at ikinuwento ang lahat. Ang pagkatanggal niya sa trabaho, ang tawag, ang pagbabanta kay Sinag. Sa unang pagkakataon, narinig niyang nagbago ang tono ng abogado. Nawala ang lamig. Napalitan ito ng isang pigil na galit. "Hayop sila!" Narinig niyang bulong ni amihan sa kabilang linya. "Hiraya, makinig ka.
Huwag kang matakot. Doblehin natin ang pag-iingat. Ako na ang bahala. Huwag mong iisiping sumuko. Ang mga salita ni amihan ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Oo, hindi siya susuko. Lalaban siya. Pagkatapos ng tawag, binilisan niya ang kanyang paglalakad pauwi. Ang tanging nasa isip ay ang mayakap si Sinag. Mula sa malayo, natanaw na niya ang maliit na bahay ni Manang Luz. Ngunit habang papalapit siya, isang panibagong kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang pinto. Nakabukas ito ng bahagya. Isang masamang kutob ang biglang bumalot sa kanya. Tumakbo siya. Manang! Sinag! Pagtulak niya sa pinto, isang magulong sala ang bumungad sa kanya. Ang mga upuan ay nakatumba. Ang mga gamit sa ibabaw ng maliit na aparador ay nakakalat sa sahig. Tila may naghalughog. Ang kanyang puso ay kumalabog na parang tambol na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Manang Luz! Sinag! Liam! Sigaw niya. Ang boses ay puno na ng panik. Pumunta siya sa kusina. Walang tao. Tiningnan niya ang maliit na silid-tulugan. Walang tao. Wala si Manang Luz. Wala si Sinag. Ang takot sa boses ni Hiraya sa telepono ay parang lason na gumapang sa ugat ni amihan. Sa isang iglap, nawala ang abogadong kalmado at kalkulado. Ang natira ay isang lalaking pinakikilos ng isang damdaming hindi niya gustong pangalanan. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, nasa loob na siya ng kanyang sasakyan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela habang mabilis niyang tinatahak ang daan patungo sa bahay ni Manang Luz. Ang panuntunan niya, walang emosyon, trabaho lang, ay tila isang basag na salamin na nagpapakita ng isang refleksyong hindi na niya kilala. Pagdating niya, ang eksenang naabutan niya ay mas masahol pa sa kanyang inaasahan. Si Hiraya ay nakaupo sa sahig sa gitna ng nagulong sala. Ang muka'y nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang itsura ng kawalan ng pag-asa nito ay parang punyal na bumaon sa dibdib ni amihan. Hiraya, sabi niya. Lumuhod siya sa harapan nito. Nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata ay puno ng purong panik. Wala sila, amihan. Wala sila. Ngunit bago pa man lumalim ang kanilang pag-aalala, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa pintuan. Naku Diyos ko, anong nangyari dito? Sabay silang napalingon. Nakatayo roon si Manang Luz. May bitbit na bayong ng mga gulay at sa likod niya, ligtas at walang kamalay-malay sa gulo, ay si Sinag. Masayang kumakain ng ice cream. Ang bigat sa dibdib ni amihan ay biglang gumaan. Tumakbo si Hiraya at niyakap ng mahigpit ang kanyang kapatid. Ang mga luha ng takot ay napalitan ng luha ng ginhawa. Ikinuwento ni Manang Luz na naisipan lang nilang dumaan sa palengke pagkatapos ihatid si Liam sa bahay ng kaklase nito para sa isang school project. Hindi nila alam na may nakapasok na sa bahay. Nawala man ang takot na may dinukot, napalitan naman ito ng isang mas malinaw na katotohanan. Hindi na sila ligtas. Sinuri ni amihan ang lugar. Walang nawawalang mahahalagang gamit. Ang tanging hinahanap ng sino mang pumasok ay malinaw. Ang kwaderno. Hindi na kayo maaaring manatili dito, mariing sabi ni amihan. Tumingin siya kay Hiraya. Kunin mo ang kwaderno at ang mga kapatid mo. Dadalhin ko kayo sa isang ligtas na lugar. Ikaw, baling niya kay Hiraya, sasama ka sa akin sa opisina. Kailangan na nating bilisan. Kailangan na nating malaman kung ano ang nasa talaarawang iyan. Ang sumunod na mga araw at gabi ay lumipas na parang isang mahabang panaginip. Ang opisina ni amihan ay naging kanilang war room. Inilipat niya ang pamilya ni Hiraya sa isang maliit, ngunit secure, na condominium unit na pag-aari ng kanyang pamilya. At si Hiraya, gabi-gabi pagkatapos niyang siguraduhing tulog na ang kanyang mga kapatid, ay bumabalik sa opisina.
Ang mesa ni Amihan ay napuno ng mga libro tungkol sa cryptography, mga papel na puno ng mga sinulat nilang kombinasyon at mga basyo ng tasa ng kape. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng desk lamp, sa katahimikan ng gabi, dahan-dahang nagbago ang kanilang samahan. Hindi na lang sila abogado at kliyente. Sila'y naging magkatuwang. Isang gabi, halos mag-uumaga na, nakita ni Amihan na nakatulog si Hiraya sa kanyang kinauupuan. Ang pisngi ay nakapatong sa isang bukas na libro. Napagod na ito. Sa loob ng ilang araw, nakita ni Amihan ang isang panig nito na hindi niya inaasahan. Ang tibay, ang talino, ang hindi matinag na pag-asa. Kinuha niya ang kanyang suit jacket na nakasabit sa likod ng kanyang upuan at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Hiraya. Napahinto siya sandali. Pinagmasdan niya ang payapang mukha nito. Wala na ang bakas ng takot at lungkot. Sa pagtulog, bumalik ang itsura ng dalagang hindi pa sinasaktan ng mundo. Isang damdaming pamilyar ngunit matagal nang kinalimutan ang nagsimulang kumilos sa kanyang puso. Mabilis siyang umiling at bumalik sa trabaho. Trabaho lang, Amihan. Trabaho lang. Teka, sabi ni Hiraya kinabukasan, bigla itong napaupo ng tuwid. Ang mga petsa. Kanina ko pa tinitingnan ang mga numerong ito, paulit-ulit. 1025, 315, 08, or attorney, mga kaarawan natin ito. Birthday ni Papa, ni Mama, ni Liam, at birthday ko. Iyon ang breakthrough na hinihintay nila. Gamit ang mga kaarawan bilang susi sa substitution cipher, ang mga letrang dati walang kahulugan ay dahan-dahang nagkaroon ng anyo. Kailangan nating i-cross-reference ito sa Civil Code, Article 1412. Sabi ni Amihan, mabilis na binubuklat ang isang makapal na libro. Ano po iyon? Tanong ni Hiraya. Ang mga matay kumikinang sa paghanga habang pinapanood ang bilis at talino ng abogado. Napansin ni Amihan ang tingin nito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may isang taong nakikita siya hindi bilang ang malamig na abogado, kundi bilang isang taong may kaalaman at pagnanasang tumulong. It's a principle about illegal contracts na kung ang parehong partido ay may kasalanan, wala silang maaaring habulin sa isa't isa sa ilalim ng batas. Gamit ang bagong kaalaman, mabilis nilang pinagsama-sama ang mga piraso. At doon, sa isang pahinang may petsang halos 10 taon na ang nakalipas, nabuo nila ang isang pangungusap. Ipinilit ni Basilio na ilipat sa pangalan niya ang lupa sa kanluran. Kapalit daw ng pagbabayad niya sa isang malaking utang ko sa sugal na siya mismo ang nag-set up. Walang naganap na sugal. Peke ang lahat. Pinilit niya ako. Para sa kapakanan ng pamilya, pumayag ako. Ngunit ang dokumentong ito, ang aking patunay. Napatingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. Ito na. Ito na ang unang matibay na ebidensya. Isang malinaw na kaso ng panloloko at pamimilit. Sa sobrang tuwa, hindi sinasadyang napahawak si Hiraya sa braso ni Amihan. Nagawa natin. Ramdam ni Amihan ang init ng palad nito. Isang kuryenteng dumaloy sa kanilang dalawa. Isang sandaling puno ng hindi masabing mga salita. Mabilis na binawi ni Hiraya ang kanyang kamay, namumula ang mga pisngi. Upang basagin ang katahimikan, kinuha ni Amihan ang kwaderno para itago sana ito. Ngunit sa kanyang paggalaw, isang maliit na litrato ang nahulog mula sa isa sa mga nakatagong bulsa sa loob ng pabalat. Dinampot niya ito. Ito ay isang kupas na litrato, isang mas batang Basilio, nakangiti, katabi ang isang babaeng hindi pamilyar. At sa pagitan nila, isang maliit na batang lalaki, isang masayang pamilya. Ano yan? Tanong ni Hiraya. Lumapit ito sa kanyang tabi upang makita ng mas malinaw ang litrato. Ang amoy ng kanyang buhok ay banayad na umabot sa pang-amoy ni Amihan, isang distraksyong pilit niyang isinantabi. Sitio Basilio?
Bulong ni Hiraya. Puno ng pagtataka ang boses. Pero hindi ko kilala ang babae o ang bata. Pinagmasdan ni Amihan ang litrato. Ang ngiti sa mukha ni Basilio sa larawan ay totoo. Walang bahid ng pagkukunwari o ng lamig na laging nakikita niya rito ngayon. Isang ngiti ng isang masayang ama at asawa. Ibang-iba sa taong kumakamkam ngayon ng ari-arian ng sarili niyang pamangkin. Sino ang mga taong ito na nagawang ilabas ang ganitong panig niya? Automatikong binaligtad ni Amihan ang litrato, isang gawin ng abogadong laging naghahanap ng mga pahiwatig. At doon nakita niya ito. May sulat kamay sa likod. Ang tinta ay medyo kupas na, ngunit nababasa pa. May nakasulat. Mahinang sabi niya. Pinanood siya ni Hiraya habang dahan-dahan niyang binabasa ang mga salita. Ang bawat pantig ay tila nagdaragdag sa misteryo. Ang aking tanging pag-asa. Ang apat na salitang iyon ay lumutang sa hangin sa pagitan nilang dalawa. Mas mabigat pa kaysa sa lahat ng legal na dokumentong nasa kanilang mesa. Ang aking tanging pag-asa. Ang kaso ay hindi na lang tungkol sa isang pekeng testamento at isang minanang yaman. Ang kwadernong hawak nila ay hindi na lang naglalaman ng katibayan ng isang krimen. Naglalaman din pala ito ng isang lihim na pamilya, isang lihim na pag-asa, at isang dahilan na maaring mas malalim at mas mapanganib pa kaysa sa simpleng kasakiman. Ang litratong yon ay nag-iwan ng isang malalim na palaisipan sa isip ni Hiraya. Habang naglalakad siya sa halos walang taong kalye pauwi, paulit-ulit na bumabalik sa alaala niya ang imahe. Ang masayang nangiti ni Tio Basilio, ang babaeng hindi niya kilala, ang batang lalaki, at ang mga salitang ang aking tanging pag-asa. Sino sila? At paanong ang isang taong may kakayahang ngumiti ng ganoon? Isang ngiting puno ng pagmamahal, ay siya ring taong may kakayahang maging ganoon kalupit? Gabi na. Ang tanging ilaw lang ay mula sa mga nag-iisang poste ng Meralco. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng alingaw-ngaw sa katahimikan. Sa kanyang balikat, nakasukbit ang bag na naglalaman ng pinakamahalaga nilang sandata. Ang kwaderno ng kanyang ama. Ang bigat nito ay tila mas naging doble pa. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, isang tunog ang pumutol sa katahimikan. Isang tunog bukod sa kanyang mga yabag. Isang kaluskos. Huminto si Hiraya. Nakiramdam. Wala. Baka guni-guni ko lang, sabi niya sa sarili. At nagpatuloy sa paglalakad. Mas binilisan ng kaunti. Ngunit narinig niya itong muli. Mas malapit ngayon. Mga yabag. Mabibigat na yabag na tila sinusundan ang bawat galaw niya. Nang bumagal siya, bumabagal din ito. Nang bumilis siya, bumibilis din. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito guni-guni. May sumusunod sa kanya. Humigpit ang kapit niya sa strap ng kanyang bag. Ang bilin ni Amihan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Mag-iingat ka, Hiraya. Desperado na sila. Lumiko siya sa isang mas maliit na eskinita. Umaasang isang mas maikling daan ito patungo sa sakayan. Isang pagkakamali. Ang eskinita ay mas madilim, mas makitid. Doon, naramdaman niya ang biglang pagmamadali ng mga yabag sa kanyang likuran. Bago pa siya makasigaw, isang malaking anino ang humarang sa kanyang daraanan. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at baseball cap na nakatungo upang itago ang kanyang mukha. Akin na ang bag, utos ng lalaki. Ang boses ay magaspang at walang anumang emosyon. Automatikong napayakap si Hiraya sa kanyang bag. Umatras hanggang sa sumayad ang kanyang likod sa malamig na pader ng eskinita. Wala akong pera. Hindi pera ang kailangan ko. Ang bag. Ibigay mo sa akin. Doon niya naintindihan. Ang kwaderno. Ito ang pakay nila. Ang huling pag-asa ng kanyang pamilya ay nasa loob ng bag na ito. Hindi. Mariing sagot niya. Ang takot ay nahaluan ng biglaang tapang.
Hindi ko ibibigay. Sumugod ang lalaki. Hinablot nito ang strap ng bag at pilit na inagaw. Nagsimula ang isang marahas na paglalabanan. Iwinawasiwas ni Hiraya ang kanyang sarili. Ginagamit ang lahat ng kanyang lakas upang kumapit. Napasigaw siya, ngunit ang kanyang sigaw ay tila nilamon ng makitid na eskinita. Bitaw! Sigaw ng lalaki. Lalong humihigpit ang hawak. Hindi! Sa akin ito! Ganti ni Hiraya. Ramdam ang pangingirot ng kanyang balikat. Sa gitna ng kanilang paghahatakan, isang malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Hoy! Bitiwan mo siya! Ang boses na yon, pamilyar, puno ng galit na hindi pa naririnig ni Hiraya kailanman. Mula sa bukana ng eskinita, isang figura ang mabilis na tumatakbo palapit. Si Amihan. Ang kanyang mukha, na karaniwang kalmado at walang ekspresyon, ay ngayon ay nababalot ng matinding galit. Nabigla ang lalaking umaatake. Binitiwan nito ang bag ni Hiraya upang harapin ang bagong dumating. Ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na suntok mula kay Amihan ang dumapos sa kanyang panga, sapat para siya'y mapaatras at mawalan ng balanse. Sinubukan pa nitong gumanti, ngunit isa pang sipa sa sikmura ang nagpatumba rito. Mabilis na tumayo ang lalaki at sa halip na lumaban pa, tumakbo ito palayo sa kabilang dulo ng eskinita at naglaho sa dilim. Naiwan ang nakabibinging katahimikan. Nanginginig ang buong katawan. Napaupo si Hiraya sa sahig. Yakap-yakap pa rin ang kanyang bag. Ngayon lang niya naramdaman ang pagod at ang matinding takot. Mabilis na lumapit si Amihan sa kanya. Nawala na ang abogadong propesyonal. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang taong puno ng pag-aalala. Hiraya, nasaktan ka ba? May masakit ba sa'yo? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig ng bahagya habang sinusuri ang kanyang mga braso at mukha. Umiling lang si Hiraya, hindi makapagsalita. Walang pag-aalinlangan, umupo si Amihan sa tabi niya at niyakap siya. Isang yakap na mahigpit at puno ng proteksyon. Ipinatong niya ang baba ni Hiraya sa kanyang balikat, hinahayaang umiyak ito roon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Hiraya ang init at kaligtasan sa mga bisig nito. Ang tibok ng puso ni Amihan sa kanyang dibdib ay mabilis at malakas, isang patunay ng sarili nitong takot. Shh! Ligtas ka na, bulong nito. Nandito na ako. Ligtas ka na. Ilang sandali silang nanatili sa ganoong posisyon. Ang lahat ng pader na ipinagitan nila sa isa't isa ay gumuho sa isang iglap. Nang medyo kumalma na si Hiraya, dahan-dahan siyang kumalag sa pagkakayakap. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Salamat. Paano mo na lamang nandito ako? May masama akong kutob pagkaalis mo. Pag-amin ni Amihan, ang mga matay hindi pa rin humihiwalay sa kanya. Sinundan kita para siguraduhing ligtas kang makakauwi. Bago pa man makasagot si Hiraya, isang bagay sa sahigang kumislap dahil sa tama ng ilaw mula sa poste. Isang cellphone. Tumayo si Amihan at dinampot ito. Malamang na nahulog ito mula sa bulsa ng lalaki habang tumatakas. Ang screen ay basag, ngunit umilaw pa ito. At sa screen, nakabukas ang listahan ng mga huling tawag. Itinaas ni Amihan ang telepono para makita ni Hiraya. Isa lang ang kailangan nilang tingnan. Ang pinakahuling numero sa listahan, ang huling taong kausap ng lalaking umatake sa kanya. Ang pangalang nakasave sa contact, Boss B. Nakatayo si Amihan sa ilalim ng ilaw ng poste. Hawak ang cellphone na tila isang nagbabagang bakal. Boss B? Ang dalawang letrang iyon ay isang sumbat, isang direktang linya patungo sa utak ng lahat ng kanilang pinagdadaanan. Ang utak na nag-utos na saktan si Hiraya. Isang galit na hindi pa nararamdaman ni Amihan sa loob ng maraming taon ang kumulo sa kanyang dugo. Ang propesyonal na distansya na pilit niyang pinapanatili ay natunaw na parang yelo sa apoy. Ang nakikita na lang niya ay ang namumutlang mukha ni Hiraya, ang takot sa mga mata nito,
at ang panginginig ng mga kamay nito habang tinutulungan niya itong tumayo. Personal na ito. Halika na, maring sabi niya. Inalalayan si Hiraya. Ihahatid na kita. At bukas na bukas din, malalaman natin kung sino ang babae at ang batang yon. Hindi na siya nagtanong pa. Dinala niya si Hiraya sa kanyang sasakyan at tiniyak na ligtas itong nakapasok sa gusali ng kondominium bago siya umalis. Ngunit hindi siya umuwi. Sa halip, kinuha niya ang sarili niyang telepono at tinawagan ng isang numero mula sa kanyang pribadong contact list. Isang numero na para lamang sa mga sitwasyong nangangailangan ng mabilis at tahimik na resulta. Marco, sabi niya nang sagutin ang tawag. Kailangan ko ng pabor. May ipapadala akong litrato. Alamin mo ang lahat tungkol sa babae at sa batang kasama ng lalaki. Lahat. Walang ititira. Kailangan ko ng sagot bago magtanghalian bukas. Kinabukasan habang kasama niya si Hiraya sa opisina at pilit na pinag-aaralan ang mga aspetong legal ng natuklasan nila sa kwaderno, dumating ang tawag na hinihintay niya. Lumabas siya sandali upang kausapin si Marco. Pagbalik niya sa loob ng opisina, may dala na siyang isang selyadong brown envelope at ang kanyang muka ay blanco. Ngunit ang mga mata niya ay may bigat na hindi pa nakikita ni Hiraya kailanman. Ano yan? Tanong ni Hiraya. Ramdam ang tensyon sa hangin. Hindi sumagot si amihan. Inilapag niya ang envelope sa mesa at binuksan ito. Sa loob ay may mga dokumento at isa pang litrato. Inilatag niya ang mga ito sa ibabaw ng mesa para makita ni Hiraya. Ang unang litrato ay isang close-up shot ng batang lalaki mula sa lumang larawan. Ngunit ngayon, hindi na ito masaya. Ang bata ay nakahiga sa isang kama sa ospital. Mas payat, mas maputla, at may mga tubo na nakakabit sa kanyang katawan. Sino siya? Basag ang boses na tanong ni Hiraya. Mateo, sagot ni amihan. Ang boses ay mababa at seryoso. Siya si Mateo. Anak siya ni Basilio Manansala sa babaeng nasa litrato, si Elena. Hindi sila kailanman ikinasal. Kinuha ni Hiraya ang mga kasunod na papel, mga medical records. Ang mga salitang nakasulat ay tila lumulundag mula sa pahina. Congenital heart defect, end-stage cardiopulmonary failure. May malubhang sakit sa puso si Mateo. Pagpapatuloy ni amihan, tila binabasa ang mga salita para kay Hiraya na ngayon ay hindi na makapagsalita. Nasa huling yugto na ito. Ang tanging pag-asa niya, ayon sa mga doktor, ay isang heart transplant, isang operasyon na kailangang gawin sa ibang bansa. Itinuro ni amihan ang isang numero sa ilalim ng isang dokumento. Isang pagtatansya ng gastos para sa operasyon, hospitalisasyon at gamot. Ang halaga ay napakalaki. Halos katumbas ng 100 milyong piso. 100 milyon. Ang eksaktong halaga ng pamanang ipinaglalaban nila. Biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang desperasyon, ang kalupitan, ang pagbabanta. Ang mga salitang nakasulat sa likod ng lumang litrato, ang aking tanging pag-asa. Isang malalim na salpukan ng emosyon ang naganap sa loob ni Hiraya. Ang puot na inipon niya para sa kanyang tiyuhin ay biglang nabahira ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Awa. Ang imahe ng malupit na halimaw ay biglang nagkaroon ng mukha ng isang desperadong ama. Kaya pala, bulong niya, napaupo sa silya. Ginagawa niya ang lahat ng ito para sa anak niya. Tumingin si amihan sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang komplikadong emosyon. This changes everything, Hiraya, sabi niya. Hindi na ito simpleng kaso ng kasakiman. Hindi na ito isang laban ng mabuti, laban sa masama. Naging isang trahedya ito kung saan lahat ay biktima. Paano niya ipagpapatuloy ang labanan para sa kanyang pamana kung ang kapalit nito ay ang buhay ng isang inosenteng bata, ang kanyang sariling pinsan? Sa gitna ng mabigat na katahimikang bumalot sa opisina, isang matinis na tunog ang bumasag dito.
ang cellphone ni Hiraya. Nanginginig ang kamay na dinampot niya ito mula sa kanyang bag. Napatitig siya sa screen. Ang pangalang nakarehistro roon ay nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Tio Basilio, nagkatinginan sila ni Amihan. Tumango ang abogado. Isang senyas na sagutin niya ito. Kinuha niya ang isang malalim na hininga at pinindot ang answer button. Inilagay ito sa loudspeaker. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay kalmado. Nakakakilabot sa pagiging kalmado. Hindi ito ang boses ng isang taong naguutos na manakit. Ito ang boses ng isang taong alam na wala na siyang kailangang itago. Alam kong alam mo na. Walang tanong. Isang pahayag. Itigil mo na ito, Hiraya, para sa kapakanan ng lahat. Ang boses ni Basilio ay tumigil, ngunit ang mga salita niya ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at nakakalason. Itigil mo na ito, Hiraya, para sa kapakanan ng lahat. Ibinaba niya ang tawag, nag-iwan ng isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. Napaupo si Hiraya, ang lakas ay tila hinigop mula sa kanyang katawan. Ang mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ngunit ngayon, hindi ito kasing simple ng dati. Noon, ang laban ay malinaw. Ang mabuti laban sa masama, ang biktima laban sa salarin. Ngayon, ang mga linya ay lumabo. Ang kalaban niya ay isa ring ama na lumalaban para sa buhay ng kanyang anak. Anong gagawin ko, Amihan? Tanong niya. Ang boses ay isang mahinang bulong. Tumingin siya sa abogado, naghahanap ng sagot na alam niyang wala kahit sino ang makapagbibigay. Paano ko ipagpapatuloy ito kung alam kong may batang mamamatay? Tinitigan siya ni Amihan. Sa unang pagkakataon, ang mga mata niyang laging puno ng batas at lohika ay nagpakita ng bakas ng pag-aalinlangan. Nakita niya ang bigat ng pasan-pasan ni Hiraya, ang bigat ng isang desisyong moral na hindi dapat pinapapasan sa isang dalagang katulad niya. Kinuha niya ang kanyang susi ng sasakyan. Halika, sabi niya. Ang boses ay mas malumanay kaysa karaniwan. Hindi makakatulong ang lugar na ito. Kailangan natin ng hangin. Naglakbay sila sa katahimikan. Huminto si Amihan sa isang tahimik na bahagi ng baywalk, malayo sa ingay ng syudad. Ang tanging maririnig lang ay ang banayad na hampas ng alon sa pader na bato at ang ihip ng hangin mula sa dagat. Umupo sila sa isang bangko. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Bakit po kayo ganito? Biglang tanong ni Hiraya. Binabasag ang katahimikan. Napalingon si Amihan. Anong ibig mong sabihin? Bakit po kayo ganyan kalamig? Pagpapatuloy ni Hiraya, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Noong una tayong nagkita, parang ayaw ninyong maniwala sa kahit sino. Parang batas lang ang mahalaga, hindi ang mga tao sa likod nito. Pero nakita ko kayo kagabi. Nakita ko ang galit sa mga mata ninyo. Hindi iyon trabaho lang. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tumingin si Amihan sa malayong karagatan. Ang kanyang mga mata ay tila bumabalik sa isang nakaraang puno ng pait. Dahil minsan na akong nagkamali. Pag-amin niya, ang boses ay halos isang bulong. Minsan na akong nagtiwala sa emosyon. At dahil doon, isang pamilya ang nasira. Hindi umimik si Hiraya. Hinintay niya itong magpatuloy. Noong nagsisimula pa lang ako, sabi ni Amihan, may hinawakan akong kaso. Isang pamilya ng mga magsasaka, ang pamilya de la Cruz. Inaagaw ng isang malaking korporasyon ang kanilang lupang minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Ako ang abogado nila. May bahid ng pride sa boses niya nang sabihin niya iyon. Isang pride na matagal nang nawala. Malakas ang kaso namin, malinaw ang ebidensya. Pero ang CEO ng korporasyon, magaling siya. Sa korte, hindi siya nagpakita ng pagiging arogante. Sa halip, umarte siyang puno ng pagsisisi. Umiyak siya.
Ikinuwento niya ang sarili niyang mahirap na pinagmulan. Sinabi niyang ang tanging gusto lang niya ay magbigay ng trabaho sa mga tao, mga buwayang luha. Huminto siya, isang anino ng sakit ang dumaan sa kanyang mukha. At ako, naniwala ako. Ang buong korte, naniwala. Naapektuhan ako ng drama niya. Dahil doon, isang maliit na detalye ang nakaligtaan ko. Isang butas sa depensa na sinamantala nila. At natalo kami. Ang pamilya de la Cruz, nawala sa kanila ang lahat. Ang ama ng pamilya, inatake sa puso dahil sa sobrang sama ng loob. Ang mga anak, napilitang huminto sa pag-aaral. Ang pamilyang buo at masaya, nagkawatak-watak. At lahat ng yon, dahil nagpadala ako sa emosyon, dahil nagtiwala ako sa maling tao. Tumingin siya kay Hiraya, at ngayon, nakita na niya ang tunay na pinanggagalingan ng lamig sa mga mata nito. Hindi ito kawalan ng pakialam. Isa itong pader. Isang pader na itinayo upang protektahan ang sarili mula sa sakit ng muling pagkabigo. Mula noon, pagtatapos niya, ipinangako ko sa sarili ko, trabaho lang, walang emosyon. Dahil ang emosyon ang nagpapahina sa'yo, ang emosyon ang nagiging sanhi ng pagkakamali. Ang bigat ng kanyang kwento ay dumagan din kay Hiraya. Naintindihan na niya. Ang lalaking nasa tabi niya ay hindi manhid. Siya ay sugatan. Dahan-dahan, iniabot ni Hiraya ang kanyang kamay at ipinatong ito sa kamay ni Amihan na nakakuyom sa ibabaw ng bangko. Malamig ito. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Amihan. Mahinang sabi niya. Sa simpleng pagdampi ng kanyang kamay, tila isang kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Napatingin si Amihan sa kamay ni Hiraya, pagkatapos ay sa mga mata nito. Sa pagkakataong yon, sa ilalim ng papalubog na araw, wala na ang abogado at ang kliyente. Ang naroon na lang ay 2 taong sugatan na nakahanap ng pag-unawa sa isa't isa. Dahan-dahang inangat ni Amihan ang kanyang kabilang kamay at hinaplos ang pisngi ni Hiraya. Ang mundo sa paligid nila ay tila nawala. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga muka ay unti-unting lumiit. Ang mga mata niya ay nakatitig sa mga labi ni Hiraya. Malapit na. Isang hinga na lang. Ring! Ang matinis na tunog ng telepono ni Hiraya ang biglaang bumasag sa mahikang bumabalot sa kanila. Gulat silang napahiwalay sa isa't isa. Nanginginig ang kamay na kinuha ni Hiraya ang telepono mula sa kanyang bulsa. Manang Luz calling. Hello, Manang! Sabi niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang hininga at ang nagwawalang tibok ng kanyang puso. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi kalmado. Ito ay puno ng panik, basag at nanginginig. Hiraya! Si Sinag! Si Sinag, anak! Biglang nanlamig si Hiraya. Bakit po, Manang? Anong nangyari kay Sinag? Naglalaro lang siya sa labas kanina. Saglit ko lang siyang hindi nakita. Hiraya! Hindi ko siya mahanap. Ang mga salita ni Manang Luz ay parang kidlat na tumama sa puso ni Hiraya. Si Sinag, nawawala. Ang sandaling mahika sa pagitan nila ni Amihan ay biglang naging isang malayong alaala. Isang bagay na nangyari sa ibang buhay. Ang init na naramdaman niya ay napalitan ng isang nagyeyelong takot na mabilis na gumapang sa bawat himay-may ng kanyang pagkatao. Nasaan kayo? Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay agad na naging alerto at seryoso. Kinuha ang susi ng sasakyan. Sa palaruan. Malapit sa bahay. Saglit lang. Saglit lang talaga. Basag ang boses na sagot ni Manang Luz sa kabilang linya. Walang ibang salitang namutawi sa kanila. Kumilos sila na parang iisang tao. Ang biyahe pabalik ay isang malabong imahe ng mga ilaw at mabilis na mga gusali. Ang tanging malinaw lang sa isip ni Hiraya ay ang nakangiting mukha ni Sinag, ang kanyang tawa, ang kanyang maliliit na bisig na yumayakap sa kanya tuwing gabi. Diyos ko, huwag po. Huwag po ang kapatid ko. Pagdating nila sa baryo,
Naabutan nila si Manang Luz na paikot-ikot sa labas ng maliit na palaruan. Ang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. "Hiraya! Amihan!" "Manang, ano po ang nangyari?" tanong ni Hiraya. Tumatakbo palapit. "Naglalaro lang kami dito. Pumasok lang ako sa loob para kumuha ng tubig. Paglabas ko, wala na siya. Tinawag ko siya, hinanap ko sa mga kapitbahay. Wala, wala talaga." Nagsimula ang isang desperadong paghahanap. Ang pangalan ni Sinag ay isinisigaw ni Hiraya hanggang sa mamalat ang kanyang lalamunan. Si Amihan ay kausap ang mga tao sa paligid, nagtatanong kung may napansin silang kakaiba. Ang gabi ay lalong lumalalim at ang bawat anino ay tila isang halimaw na nagkukubli. Bawat minuto na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nawala ang abogado. Ang kasama niya ngayon ay isang taong natatakot din. Isang taong ginagawa ang lahat para suportahan ang babaeng unti-unti nang nawawasak sa kanyang harapan. Sa gitna ng kaguluhan, tumunog ang telepono ni Amihan. Isang tawag mula sa kanyang opisina. Sinagot niya ito. Ang mukha'y lalong sumiseryoso habang nakikinig. "Hiraya," tawag niya. Lumapit ito sa kanya. Ang boses ay mabigat. Napahinto si Hiraya sa pagtawag. Tumingin siya kay Amihan at sa itsura pa lang ng mukha nito, alam na niyang may isa pang masamang balita. Tumawag si Attorney Diaz, ang abogado ni Basilio. Sabi ni Amihan, ang bawat salita ay tila isang suntok. Nagsumite sila ng isang bagong ebidensya sa korte. Isang video. Video? Isang video ng papa mo sa isang high-stakes na laro ng poker. Mukhang malaki ang talo niya. Ang video na ito ang nagpapatibay sa kanilang kwento na may malaking utang ang ama mo sa kanila. Napatitig si Hiraya kay Amihan, hindi makapaniwala. Pero, hindi nagsusugal si Papa. Alam ko, Hiraya. Alam nating pareho na peke ito, na isa itong patibong. Sabi ni Amihan, bakas sa boses niya ang sarili niyang pagkatalo. Ngunit ang video ay mukhang tunay. Napakagaling ng pagkakagawa. Sabi ng korte, kung hindi tayo makakapaglabas ng mas matibay na ebidensya para pabulaanan ito, malaki ang tsansang ibabasura nila ang ating kaso. Ang huling sinag ng pag-asa ay tuluyan ng namatay. Ang kanilang pinaghirapan, ang mga gabi ng pagpupuyat, ang kwaderno, lahat ay maaaring mawalan ng saysay dahil sa isang gawa-gawang video. Nawalan na siya ng tahanan, nawalan na siya ng trabaho, at ngayon, malapit nang mawala ang kaso. At ang pinakamasaklap sa lahat, nawawala si Sinag. Habang pinoproseso niya ang lahat ng ito, isang pamilyar na tunog ang narinig niya mula sa kanyang bulsa. Ang tunog ng isang text message. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay maikli lang, ngunit ang nilalaman nito ay sapat na para durugin ang anumang natitirang lakas sa kanyang katawan. 8 salita na nagbigay linaw sa lahat ng nangyayari. Ang kapatid mo o ang kaso. Pumili ka. Nabitawan niya ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila ang tunog ng pagbasag ng kanyang puso. Ito pala ang plano nila. Isang perpektong bitag. Isang malupit na pamimili. Ang bigat ng lahat ng ito. Ang pagkawala ng kanyang mga magulang. Ang pagtataksil ng kanyang mga tiyuhin. Ang takot para sa kanyang kapatid. Ang sakit ng pagkatalo ay biglang dumagan sa kanya. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Dahan-dahan siyang napaluhod sa malamig na kalsada. Ang mundo sa paligid niya ay umikot at naglaho. Wala na siyang pakialam sa hasyenda. Wala na siyang pakialam sa pera. Wala na siyang pakialam sa kaso. Isa lang ang mahalaga. Si Sinag. Naramdaman niya ang kamay ni Amihan sa kanyang balikat.
Hiraya. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa lalaking naging sandalan niya, sa lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit ang mga mata niya ngayon ay wala ng anumang bahid ng paglaban. Ang nakikita na lang dito ay isang malawak na karagatan ng kawalan at pagsuko. Itigil na natin ito, sabi niya. Ang boses ay mahina, walang emosyon at basag. Susuko na ako. Ang mga salitang susuko na ako ay tumama kay Amihan na parang isang malakas na sampal. Sa loob ng ilang linggo, nakita niya ang pagbabago ni Hiraya mula sa isang nagdadalamhating dalaga, naging isang matapang na mandirigma. Ngunit ngayon, sa kanyang harapan, ang mandirigmang iyon ay basag na. At sa isang iglap, ang multo ng pamilya de la Cruz ng kanyang pinakamalaking kabiguan ay bumalik upang dalawin siya. Hindi sa pagkakataong ito. Hindi, mariing sabi niya. Hinawakan niya ang balikat ni Hiraya at pilit na itinaas ito mula sa pagkakasalampak sa kalsada. Ang mga mata niya ay nag-aalab, hindi sa galit, kundi sa isang matinding determinasyon. Hindi ka susuko, Hiraya. Narinig mo ba ako? Hindi tayo susuko. Dinala niya ito pabalik sa sasakyan. Ang katahimikan sa loob ay mabigat, halos nakakabingi. Pagdating sa kondominium, idiniretso niya si Hiraya sa sala at pinaupo. Si Manang Luz, na halata ang pamumula ng mga mata sa pag-iyak, ay sumunod sa kanila. Amihan, tama na, mahinang sabi ni Hiraya, ang tingin ay nasa sahig. Wala na. Kinuha na nila si Sinag. Ibibigay ko na ang lahat, basta't ibalik lang nila ang kapatid ko. At sa tingin mo, iyon na ang katapusan? Tanong ni Amihan. Ang boses ay tumaas ng bahagya. Lumuhod siya sa harapan ni Hiraya upang magpantay ang kanilang mga mata. Sa tingin mo, kapag nakuha na nila ang gusto nila, titigilan ka na nila? Hiraya, hindi ito magtatapos hanggat hindi sila nakakasiguro na wala ka ng lakas para lumaban pa. Kung susuko ka ngayon, para mo na ring isinuko ang kinabukasan ng mga kapatid mo. Wala na akong lakas, sigaw ni Hiraya. Ang mga luha ay muling bumalong. Kung gayon, humiram ka ng lakas sa akin. Ganti ni Amihan, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Humiram ka ng lakas mula sa alaala ng mga magulang mo. Bakit sa tingin mo, ipinagkatiwala ng papa mo sa'yo ang kwadernong yon? Dahil alam niyang mahina ka? Hindi. Ibinigay niya yon sa'yo dahil alam niyang sa inyong lahat, ikaw ang may pinakamatibay na puso. Ang diwa ng manansala, ang espiritu ng pamilya ninyo ay wala sa hasyenda o sa pera. Nasa sayo yan. Hiraya, nakatago sa puso mo. Huwag mong hayaang patay nila ang espiritong yon. Sa isang sulok, si Manang Luz, na tahimik na nag-aayos ng mga iilang gamit na naisalba nila mula sa kanilang dating tahanan, mga gamit ng mga yumaong amo na iniingatan niya, ay napahinto. May hawak siyang isang luma at makapal na libro, ang paboritong aklat ng ama ni Hiraya. Habang pinupunasan niya ito, may isang sobrang nakatiklop na nahulog mula sa pagitan ng mga pahina. Luma na ito at medyo naninilaw. Ano po iyan, Manang? Tanong ni Hiraya. Napansin ang pagbabago sa ekspresyon ng matanda. Isang sulat, bulong ni Manang Luz. Mula sa papa mo. Ang sulat ay para kay Hiraya. Nanginginig ang kamay na binuksan ito ni Manang Luz at binasa ng malakas. Ang boses ng matanda ay tila naging boses ng kanyang yumaong ama. Hiraya, aking pag-asa. Kung binabasa mo ito, nangangahulugan na nangyari na ang aking kinatatakutan at marahil nagdududa ka na sa iyong sarili. Marahil may ipinakita silang isang bagay na sumisira sa pangalan ko. Isang video marahil? Isang video ng aking pagsusugal? Anak, pakinggan mong mabuti. Ang video na yan ay totoo.
Ngunit hindi ito ang iyong iniisip. Isa iyong patibong. Isang patibong na ako mismo ang naghanda para kay Basilio. Alam ko ang kanyang kahinaan. Alam kong darating ang araw na gagawa siya ng paraan para sirain ako. Kaya inunahan ko na siya. Ang mga taong kasama ko sa video na yon ay mga kaibigan ko. Ang perang natalo ko ay hindi nawala. Ang lahat ay isang palabas, isang ebidensyang itinanim ko na alam kong gagamitin niya laban sa inyo balang araw. Isang pekeng ebidensya na siyang magpapatunay ng kanyang masamang intensyon. Ngunit hindi iyan ang pinakamahalaga. Ang tunay na testamento, ang tunay na huling habilin, ay hindi kailanman nawala. Itinago ko ito sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng karunungan ng ating pamilya. Sa loob ng lumang aklatan sa hasyenda, sa likod ng hilera ng mga aklat tungkol sa kasaysayan, hanapin mo ang librong may markang agila. Sa likod nito ay isang lihim na lagayan. Maging matapang ka, anak. Gamitin mo ang kanilang kasakiman laban sa kanila. Mahal na mahal ko kayo. Nagmamahal, Papa. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid. Ang luhang dumadaloy sa pisngi ni Hiraya ay hindi na luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng pag-unawa, ng pagmamahal, at ng isang bagong sibol na galit. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata, na kanina'y walang buhay, ay mayroon ng isang bagong apoy. Ngunit hindi ito mainit at nagwawala. Ito ay malamig, kalkulado, at mapanganib. Amihan, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Tawagan mo si Dante. Anong gagawin mo? Nag-aalalang tanong ni Amihan. Gagamitin ko ang kanilang kasakiman laban sa kanila. Sagot niya, inuulit ang salita ng kanyang ama. Ipapaisip ko sa kanya na susuko na ako, na ibibigay ko ang kwaderno kapalit ni Sinag. Si Dante ang mas mahinang kawing, mas madali siyang matakot. Ginawa ni Amihan ang sinabi niya. Matapos ang isang maikling tawag na puno ng mga sigaw at pagbabanta mula sa kabilang linya, ibinigay ni Amihan ang telepono kay Hiraya. Nasaan ang kapatid ko? Malamig na tanong ni Hiraya. Isang lokasyon ang ibinigay, isang abandonadong bodega sa labas ng bayan. Ilang oras ang lumipas, ang gabi ay malalim na. Isang sasakyan ang huminto sa isang madilim na kalsada. Ilang metro ang layo mula sa nasabing bodega. Sigurado ka ba rito, Hiraya? Tanong ni Amihan. Mapanganib ito. Dapat kasama mo ako. Hindi, mariing sabi ni Hiraya. Hinawakan ang pinto ng kotse. Kailangan nilang isipin na mag-isa ako. Natakot ako. Magtiwala ka sa akin. Bumaba siya ng sasakyan. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa malaki at kinakalawang na pinto ng bodega. Itinulak niya ito at pumasok. Sa loob, 2 anino ang naghihintay sa kanya. Nasisinaga ng iisang bumbilya na nakabitin sa kisame. Si Dante, na halatang ninenerbiyos, at si Basilio, na nakatayo sa dilim na may parehong malamig na ekspresyon. Huminto si Hiraya sa gitna ng malawak na espasyo. Tumingin siya ng diretso sa kanyang mga tiyuhin. Nandito ako para makipag-usap, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalas. Isang tunog na nagbigay ng kilabot sa katahimikan ng bodega. Ang hangin sa loob ng bodega ay mabigat at puno ng alikabok. Ngunit mas mabigat pa ang katahimikang namagitan sa kanilang tatlo. Si Dante, na kanina'y puno ng pagbabanta sa telepono, ay ngayon ay hindi mapakali. Ang mga matay pabalik-balik na tumitingin mula kay Hiraya patungo sa kanyang kuya. Si Basilio naman ay nanatiling hindi gumagalaw sa dilim, isang aninong nagmamasid. Ang muka ay isang blangkong maskara. Nasaan ang kwaderno? Si Dante ang unang bumasag sa katahimikan. Ang boses ay magaspang. At nasaan si Sinag? Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag sa isang lumang drum na nagsisilbing mesa
ang isang folder. Hindi ang itim na kwadernong inaasahan nila. Isang manipis na brown folder. Ano yan? Tanong ni Basilio. Sa wakas ay nagsalita. Ang boses ay malamig at mapanuri. Binuksan ni Hiraya ang folder. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang ang mga papel sa loob ang magsalita para sa kanya. Inilatag niya ang mga ito isa-isa. Ang litrato ni Mateo sa kama ng ospital. Ang mga medical records na may nakasulat na diagnosis. Ang pagtatansya ng gastos para sa operasyon. Nakita ni Hiraya ang bahagyang pagbabago sa tindig ni Basilio. Ang pagkibot ng kanyang panga. Ang pagdilim ng kanyang mga mata. Ang maskara ay nagkaroon ng isang maliit na lamat. Hindi ako naparito para sa hasyenda, mahinang sabi ni Hiraya, ngunit ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Hindi rin ako naparito para sa pera. Naparito ako para kay Mateo. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Basilio. At ano ang gagawin mo? Gagamitin mo ang kahinaan ko laban sa akin? Matalino ka. Pamangkin. Nagmana ka sa iyong ama. Oo, nagmana ako sa kanya. Sagot ni Hiraya. Ang tingin ay hindi bumibitiw. Nagmana ako ng isang pusong alam kung kailan dapat lumaban at kung kailan dapat magpatawad. Humakbang siya palapit. Gagawin ko ang isang bagay na hindi mo kailanman ginawa para sa amin. Bibigyan kita ng pagpipilian. Ano ito, isang laro? Tanong ni Dante, kinakabahan. Ibibigay ko ang hinihingi mo, Tio Basilio. Sabi ni Hiraya. Ang tingin ay nakatuon lamang sa nakatatandang kapatid. Gagamitin ko ang isang bahagi ng mana para sa operasyon ni Mateo. Ililigtas natin siya. Ang katahimikan ay naging mas matindi. Si Basilio ay natigilan. Ang kanyang isip ay halatang naguguluhan sa isang alok na hindi niya kailanman inaasahan. Isang alok ng pag-asa, hindi ng pagganti. Ngunit sa isang kondisyon, pagpapatuloy ni Hiraya, ang kanyang boses ay naging matalas na parang bakal. Isusuko mo ang iyong sarili. Aaminin mo ang lahat ng iyong kasalanan. Ang pagnanakaw, ang pamemeke ng testamento, ang pagbabanta, ang paggamit sa kapatid mo para takutin ang pamilya mo. Ang lahat. Doon na nagsimulang gumuho ang lahat para kay Dante. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ng kanyang kuya. Nakita niya ang posibilidad na pipiliin ni Basilio ang anak nito kaysa sa kanya. Ang takot na maiwan na mag-isang harapin ang batas ay biglang naging mas malaki kaysa sa kanyang katapatan. Kuya, huwag kang makikinig dyan! Sigaw ni Dante, ang boses ay puno na ng panik. Niloloko ka lang niya. Ngunit si Basilio ay hindi kumikibo. Nakatitig lang kay Hiraya. Tila sinusukat ang katotohanan sa mga mata nito. At sa katahimikang yon, nabali si Dante. Hindi ko kasalanan to. Sigaw niya itinuturo si Basilio. Siya ang nagplano ng lahat. Siya ang nagpagawa ng pekeng testamento. At yung video, pekeng-peke lang yun. Mga kaibigan niya ang mga kasama niya roon. Palabas lang ang lahat. Pinilit niya lang akong sumunod. Ayokong makulong ng mag-isa. Ang bawat salita ay isang pako na lalong bumaon kay Basilio. Ang pagtataksil ng sarili niyang kapatid, ang taong ginamit niya at pinrotektahan ay ang huling dagok na hindi na niya nakayanan. Ang mga balikat ni Basilio ay biglang nanghina. Ang tindig na puno ng kapangyarihan ay nawala. Napayuko siya at isang tunog ang kumawala sa kanya. Isang tunog na hindi tawa, hindi rin iyak, kundi isang tunog ng isang taong tuluyan ng nasira. Totoo, sabi niya, ang boses ay basag at puno ng isang nakakapangilabot na pagsuko. Tumingin siya kay Hiraya at sa unang pagkakataon, nakita nito ang tunay na laman ng kanyang mga mata. Hindi kasamaan, kundi isang malalim at nakalulunod na desperasyon. Gagawin ng isang ama ang lahat para sa kanyang anak, kahit na maging demonyo pa siya sa paningin ng lahat.
Patawarin mo ako, Hiraya. Patawad. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang yumanig sa buong bodega. Ang malaking pinto na yari sa bakal ay dahan-dahang bumukas. Isang silueta ang tumambad sa kanila laban sa kumikislap na ilaw na pula at asul mula sa labas. Si Amihan. At sa likod niya, ang mga anino ng ilang unipormadong pulis. Agad na lumapit si Amihan kay Hiraya, ang mga matay puno ng pag-aalala. Ayos ka lang? Tumangulang si Hiraya, hindi maalis ang tingin sa kanyang tiyuhin na ngayon ay walang paglaban na pinupusasan ng mga pulis. Lumapit ang isang pulis kay Hiraya. Miss Manansala, nasaan po ang kapatid ninyo? Ligtas ba siya? Bago pa man makasagot si Hiraya, si Dante sa kanyang takot ang sumagot. Nasa kotse ko lang sa labas. Ligtas siya. Wala kaming ginawang masama sa kanya, promise. Sa labas, natagpuan nila si Sinag, natutulog ng mahimbing sa likod ng sasakyan ni Dante. Pagod ngunit ligtas. Nagtapos ang gabi. Ang hustisya ay nagsisimula ng gumulong. Ngunit habang yakap-yakap ni Hiraya ang natutulog na kapatid, walang pakiramdam ng lubos na tagumpay. Ang naroon lang ay isang malalim na kalungkutan para sa isang pamilyang sinira ng kasakiman at ng isang pagmamahal na naligaw ng landas. Ilang araw ang lumipas. Pumunta si Hiraya sa ospital. Pumasok siya sa isang silid kung saan nakahiga ang isang payat na batang lalaki. Nagising si Mateo sa kanyang paglapit. Sino po kayo? Tanong ng bata. Ang boses ay mahina. Ngumiti si Hiraya. Isang ngiting malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Umupo siya sa tabi nito. Kaibigan lang ng papa mo. Lumipas ang ilang buwan. Ang mga sugat ay unti-unting naghilom at ang hustisya, bagamat mapait, ay naibigay sa isang paraang makatao. Dahil sa buong pag-amin at sa testimonya mismo ni Hiraya na humihingi ng mas magaan na parusa, si Basilio ay nahatulan ng mas maikling sentensya. Si Dante, dahil sa kanyang pakikipagtulungan, ay nakakuha rin ng mas mababang parusa. Ang batas ay naisakatuparan, ngunit sa paraang pinahintulutan pa rin ang pag-asa para sa pagbabago. Ang Hacienda Manansala ay muling nabuhay. Ang mga damong ligaw ay napalitan ng mga bagong tanim na bulaklak. Ang mga bintanang dati madilim ay ngayon ay bukas na bukas, hinahayaang pumasok ang liwanag ng araw. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nakikita sa laba. Ito ay nasa loob. Isang maaraw na hapon, ang hardin ng hacienda ay puno ng mga bisita. Isang entablado ang itinayo. Pinalamutian ng mga puting bulaklak. Ito ang opisyal na paglulunsad ng Hiraya Manansala Foundation. Isang pundasyong itinayo mula sa pamanang minsan ng pinag-agawan, ngayon ay gagamitin upang tulungan ang mga batang ulila at may karamdaman. Nakatayo si Hiraya sa entablado, nakasuot ng isang simpleng puting bestida. Sa kanyang harapan ay ang mga taong sumuporta sa kanya. Sa isang tabi, nakaupo si Manang Luz, si Liam at si Sinag na masayang kumakaway. At sa unang hilera, nakaupo si Amihan, ang mga matay nakatuon lamang sa kanya. Puno ng isang paghangang hindi na nito itinatago. Magandang hapon po sa inyong lahat, panimula ni Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Marami po ang nagtatanong kung bakit ko ginawa ito. Sabi nila, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, karapatan ko raw na sarilinin ang pamanang ito. Pero natutunan ko po na ang tunay na pamana ay hindi nakasulat sa titulo ng lupa o sa numero sa bangko. Tumingin siya sa malayo, tila nakikita ang alaala ng kanyang mga magulang. Ang tunay na pamana na iniwan sa amin ni na Papa at Mama ay ang aral na ang halaga ng isang tao ay wala sa kung anong meron siya, kundi sa kung anong kaya niyang ibigay. Ang pamanang ito ay hindi talaga sa amin. Ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataong ipagpatuloy ang kanilang pagmamahal. Ang unang batang matutulungan ng pundasyong ito
Pagpapatuloy niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, ay isang batang lalaking matapang na lumalaban para sa kanyang buhay. Ang kanyang pangalan ay Mateo, at sa tulong ninyong lahat, mabibigyan natin siya at ang marami pang katulad niya ng bagong pag-asa. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng malakas na palakpakan. Ngunit ang tanging tunog na mahalaga sa kanya ay ang mga salitang ibinulong ni Amihan nang lumapit ito sa kanya. "I'm so proud of you." Kinagabihan, habang tahimik na ang hasyenda, naglalakad silang dalawa ni Amihan sa hardin na naliligo sa liwanag ng buwan. Ang hangin ay malamig at ang hangin ay mabango sa amoy ng mga bulaklak ng dama de noche. Natatandaan mo pa ba? Noong una tayong magkita, biglang tanong ni Amihan. Ngumiti si Hiraya. Paano ko makakalimutan? Ang sungit-sungit mo. Walang emosyon, trabaho lang. Panggagaya niya sa boses nito. Isang totoong tawa ang kumawala kay Amihan. Isang tunog na musika sa pandinig ni Hiraya. Kasalanan mo, sabi nito. Huminto sila sa paglalakad sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Sinira mo ang mga patakaran ko. Humarap ito sa kanya at hinawakan ang kanyang dalawang kamay. Ang mga mata nito, na dati kasing lamig ng yelo, ay ngayon ay puno ng init at isang emosyong matagal na niyang nararamdaman, ngunit ngayon lang, lubusang ipinapakita. Hiraya, sabi nito, ang boses ay seryoso at puno ng sinseridad. Sinabi ko noon na ang emosyon ang nagpapahina sa isang tao, na ito ang sanhi ng pagkakamali. Pero tinuruan mo akong mali pala ako. Tinuruan mo ako na ang pag-ibig, ang pag-asa, ang pagpapatawad, ang mga ito pala ang tunay na lakas. Tinuruan mo akong muling magtiwala. Huminga ito ng malalim. Hindi ko na kayang sabihing trabaho lang ito, Hiraya. Dahil ang puso ko, matagal nang hindi lang nagtatrabaho. Matagal na itong tumitibok para sa'yo. Mahal kita. Ang mga salitang yon ay ang huling piraso na bumuo sa kanyang naghilom na puso. Walang pag-aalinlangan. Tumango siya. Ang mga luha ng kaligayahan ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Mahal din kita, Amihan. At doon, sa ilalim ng tahimik na mga bituin, sa hardin na sumaksi sa pagbagsak at muling pagbangon ng kanilang pamilya, ibinigay nila ang kanilang unang halik. Isang halik na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng laban, at lahat ng pag-asang kanilang pinagdaanan. Ang huling eksena ay hindi na sa labas. Ito ay sa loob ng Hacienda Manansala, sa mahabang hapagkainan na dati simbolo ng yaman at kapangyarihan. Ngayon, ito ay simbolo ng pamilya. Sa isang dulo, nakaupo si Hiraya at sa kanyang tabi ay si Amihan. Sa kanilang paligid, ang masayang tawanan ni Sinag habang sinusubuan ni Liam. At sa gitna ng lahat, si Manang Luz na nakangiting pinagmamasdan ang kanyang mga alaga. Hindi na sila ang pamilyang Manansala na nawalan. Sila na ngayon ang pamilyang muling nabuo, hindi lamang sa dugo, kundi sa pagmamahal, katapatan, at katatagan. Ang tunay na pamana ay hindi ang bahay o ang pera sa bangko. Ang tunay na pamana ay nasa kanilang pagsasama-sama sa bawat ngiti at tawanan na pumupuno sa tahanang iyon. Isang pamanang hindi kayang nakawin, hindi kayang sirain, at isang pamanang hindi kayang sukatin ng kahit anong halaga. At dito nagtatapos ang matamis at mapaghamong kwento ni Hiraya at Amihan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo, sa bawat isa sa inyo na buong pusong sinamahan kami sa paglalakbay na ito. Ang pagsulat ng kwentong ito ay hindi lamang paghabi ng mga salita, kundi isang paglalakbay din ng sarili kong damdamin. Sa bawat pagsubok na hinarap ni Hiraya, sa bawat pag-aalinlangan ni Amihan, at sa bawat luhang pumatak, naramdaman ko ang inyong mainit na pakikiramay at pag-asa. Naway ang pamana na iniwan ng kwentong ito ay hindi lamang manatili sa inyong isipan, kundi maging isang munting binhi na tumubo sa inyong mga puso.
Isang paalala na sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok, ang liwanag ng pag-asa ay laging masisilayan, na ang tunay na kapatawaran ay hindi paglimot, kundi isang pagpapalaya sa sarili. At higit sa lahat, na ang pinakadakilang yaman ay hindi ang anumang kayamanang material, kundi ang isang pamilyang binuo at pinagtibay ng wagas na pagmamahalan. Ang inyong mga komento at saloobin ay lubos naming pinahahalagahan. Ikinagagalak naming malaman kung aling bahagi ng kanilang paglalakbay ang pinakanakaantig sa inyo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa isang panibagong kwento ng puso. Manatili po kayong ligtas at pagpalain nawa kayo ng may kapal